Uy, ano tong balitang to? Talaga nga namang nakakagulat mga minamahal. Dahil di umano ang ex-wife daw po ni Senator Lito Lapid abay nahuli daw po sa Amerika sa kasong bulk cash smuggling. Naku po, yung kasong bulk cash smuggling na yan doon sa Amerika is a serious crime. Ang tanong, totoo ba ito? So ngayon nga po guys, naintriga ako sa balitang yan. Kasi alam niyo naman no, na dinidiin na ito, wait lang sa mga hindi nakakalam, paliwanag natin. Itong sila Lito Lapid ay napagdidiinan ng isang vlogger na si Toto Kosing na pagmamayari niya daw yung Pogo Hub doon sa Purac, Pampanga. Yung 10 hectares na yun po yung accusation ni Toto Kosing. At si Toto Kosing nagpakita naman ng tax declaration. Tapos, ang nangyari guys sa Senate hearing, ang sabi ni Lito Lapid, kakasuhan niya daw po yung vlogger na lagi daw po siyang tinitira. Pero ulitin ko sa inyo guys, as a public figure, tama ba? Nakakasuhan mo yung mga private person na mga nagsisiwalat ng mga anomalya kung totoo man. 'Di ba? Yung mga anomalya na ipinupukol sa inyo. Anyway, sa inilabas pong tax declaration ni Toto Kosing, nandoon po yung pangalan ng kanyang ex-wife. According to sa vlog ni Toto Kosing nandoon po yung pangalan ng kanyang ex-wife na ang pangalan ay si Marisa Lapid. So ngayon, may lumabas na balita na itong kanyang ex-wife ay meron din daw pong history ng bulk cash smuggling sa ibang bansa at wala daw pong nagawa ang pagiging Lito Lapid or Leon Guerrero ni Lito Lapid sa batas. Nakulong po ng humigit kumulang 3 taon. Di umano ang asawa, ang ex-wife ni Lito Lapid. Which is, nung naparesearch ako, mukhang may katotohanan nga, guys. Kasi ito yung balita. Wife of Senator in the Philippines, according to U.S. Immigration and Customs Enforcement, sentence for bulk cash smuggling. Nako po. So ngayon, ano yung punto mo dito, Mima? Ang punto natin dito is merong history na. So, ang tanong, may possibility ba na totoo ngang manager ng Pogo itong asawa ni Senator Lito Lapid? I'm just asking, ako'y nagtatanong din. Pero anyway, panoodin natin itong sinabi, itong revelation ni Toto Kosing. Talagang hindi niya inaatrasan ang kanyang mga sinabi. Talagang literal na pinaninindigan niya. So sa mga hindi po nakakalam guys, ang pwede lang pong dalhin kahit sino kapag pupunta kayo ng Amerika is $10 lang talaga. Ang nangyari, nagdala po ng $50 itong kanyang ex-wife. So, yun po, yung naging reason kung bakit nakulong. So, inaresto po yung kanyang asawa sa McCarran International Airport noong January 15, 2012. Yan po yung inireveal ni Toto Kosing. At nakalagay din dito, guys, sa article. Nakasulat February 11, 2013. Anyway, Marisa Tadeo Lapid, wife of the Philippines Senator Manuel Lito Lapid. Yan po yung Anyway, ito yung video ni Toto Kosing. Talagang ngipin sa ngipin. Hindi talaga siya atras at papanindigan niya ang kanyang sinimulang laban. And anyway, sabi di ba ni Lito Lapid, pag napatunayan mo na totoo na ako ang nagmamay-ari ng Pogo hub na yan doon sa Purac, Pampanga, magre-resign ako. Ngayon, may nilabas na tax declaration itong si Toto Kosing. Ano na? Lito Lapid, I'm just asking kung totoo. Pwedeng mag-deny, pwedeng hindi.
pwede mong patunayan ang sarili mo. Ang tanong, sagutin mo, totoo nga ba yung nakalagay sa tax declaration na yan? Eto, panoodin yung video. Ang kanyang ex-wife, pero hindi ko masabi na ex-wife eh. Kasi ang asawa niya, si Marisa, ay ito yung nahuli sa Amerika na nagbibit-bit ng mga dolyares. Sa Amerika kasi, pag pumasok ka, kahit sa Pilipinas, pag pumasok ka, bawal na bawal ka magdala ng tinatawag na pera na mahigit sa 10,000. Nahuli yung asawa niya, si Marisa, na nagbitbit ng mahigit 10,000 nang pumasok siya sa Amerika. Kaya nakulong na sentensya siya at nakulong ng 3 taon. Walang nagawa ang pagkagiging Leon Guerrero ni Lito Lapid dyan. Kaya siguro atin ang isipin na dapat ay pasalamat tayo kung bakit nakulong siya doon. Pero sa aking lang pakikiwari ay dapat ito yung tinutukoy ng insider na informante ko na ang tinutukoy niya na ex-wife ni Mr. Lito Lapid ay si Marisa Tadeo Lapid, nanay ni Mark Lapid. So ang ex-wife na tinutukoy po ay walang iba kundi si Marisa. Si Marisa, ayon sa aking source, ay siya po ay manager sa Pogo. So kung manager siya sa Pogo, ang ibig lang sabihin niyan ay siya ay si Lito Lapid ay protector sa Pogo. So iyan ang ebidensya na hinahamon ako ni Lito Lapid na kung magkapagpakita ako ng ebidensya na siya ay may koneksyon sa Pogo, ay mag-resign ka. So ngayon, ang sasabi ko, mag-resign ka na, Lito Lapid. Resign! Resign! Kasi bakit? Ang asawa mo raw ay manager sa Pogo. Ito. Ito, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. spouses. Oh. Kailan ibinigay? 2010. So, ibig sabihin, ano ito? Ano nga ba iyon? O alam niyo itong si Toto Kosing, ang napapansin ko sa kanya, wala din tong inuurungan. Para din tong si Percy Lapid, walang inuurungan, atapang-atao. Hindi siya nagsasalita ng walang ebidensya. So ngayon, ang tapang nga kasi wala din tong inuurungan to the point na para sa akin, baka malay mo, trabahuin din to. Kasi siya yung naglabas And malaking kasiraan din to sa pangalan ni Leon Guerrero. Anyway, mag-ingat ka, Toto Kosing. So, in my own and humble opinion, mali din yung ginawa ni Lito Lapid na magsasabi siya na kakasuhan niya itong vlogger na to. Dahil unang-una, you are a public figure. As well as kami din. May tumira sa amin, kinontent kami, hindi din kami magagalit, public figure kami. Mali din naman ata na, nagbabayad kami ng pera ng taong bayan, tapos di umano nangungulimbat ka kuno ng pera ng taong bayan. Yan yung pagsisilwalat ni Toto Kosing kung totoo man. Mali yun. At saan nang galing yung pinangpagawa mo ng bahay mo na worth 100 million kung wala kang ibang source of income kundi yung Philippine politics lang? Ako'y nagtatanong lang saan galing po, Senator, yung 100 million na pinangpagawa mo at ipinagmalaki mo pa kay Bernadette Zambrano na pinagawa ng bahay mo? Not unless kung mag-declare ka ng SALN mo. I mean, nung record mo, nung ikaw ay isang aktor. Kasi 100 million is napakalaki. According sa sinabi ni Toto Kosing, totoo ba
na galing yon sa pangungulimbat mo bilang gobernador ng bansang Pilipinas doon sa area mo sa Pampanga. Ako'y nagtatanong lang din. 'Di ba? Nagtatanong ako kung totoo ba. Kasi pwede mong itanggi, pwede mong sabihin hindi totoo. Basta mag-declare ka lang ng proof na hindi talaga totoo at may pera ka nung ikaw ay aktor pa lamang. At isa pa, pinakapunto natin dito. Bakit mo nasabi na wala kang kaalam-alam sa Pogo? Hindi mo alam ibig sabihin ng Pogo. Bakit mo sinabing ganun? Ikaw na mismo yung nagsabi na in the first place, doon ka pinanganak, doon ka lumaki, doon ka na nag-high school. At beside, kilala mo yung mga official doon, mga mayor, vice governor, governor. Tapos hindi mo alam yung Pogo? Pwede mo naman sabihin na hindi sa akin yung Pogo, hindi totoo yung sinabi ni Toto Kosing na akin yung Pogo na yun. Pwede mo sabihin ganun. Pero yung sasabihin mo, itatanggi mo na hindi mo alam yung Pogo, mukhang napaghalataan ka. Pero hindi ko sinasabi na ikaw ay protektor ng Pogo. Kami ay nagtatanong lamang and we are seeking for the truth. Huwag sanang onion skin. Yun lang ha, para sa akin. Huwag sanang onion skin. At isa pa guys, may dagdag natin. Sa Philippine Senate Committee on Games and Amusement, sa mga hindi nakakaalam, siya po yung chairperson ng Committee on Games and Amusement since 2019. So yung pinaka-question ko dito, ano yung nagawa mo? And beside, bakit si Senator Risa Hontiveros lang yung gumagalaw dito sa issue kay Alice Gu, where in fact dapat kasama ka doon? Kasi yung committee mo, Games and Amusement. Ano yung naging silbi mo? Ano yung naging trabaho mo? Bakit mo hinawakan? Yun yung questionable dito eh. Bakit mo hinawakan ang Committee on Games and Amusement? Eh wala naman kaming nakitang ginawa mo. Ginawang trabaho. I'm just asking. Kasi kapag ganito, wala ka din naman nangyayaring hearing. And you know what guys, nakakapagtaka isipin na sasabihin niya na wala siyang kaalam-alam sa Pogo. Tapos siya yung yung committee ng Games and Amusement. So basically, alam niyo ba yung napapasok sa isip ko? Protector ka ba? I'm just asking. Nagtatanong lang din ako kung protector ka or hindi. 'Di ba? Nakakatawang isipin, guys. Yan po yung mga naglalaro sa aking isipan today. Kasi the way na sasabihin niya na wala akong kinalaman sa Pogo, pero siya yung yung chairperson ng Committee on Games and Amusement. What is the meaning of that? Hindi mo ba alam? Or else, hindi niya alam yung ibig sabihin ng kanyang komite, pwedeng ganon. Pero, if we look into the bigger picture, there must be something wrong eh. May kurot ng pagkakamali. Or else, hinawakan mo yan kasi baka di umano, nagbe-benefits ka. Totoo ba? Totoo ba? I'm just asking. Diba? Ano kaya sa palagay niyo mga minamahal? Comment down below. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.